mag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon, and we're entering the sixth month of 2024. Hallelujah! The Lord is good. Amen. Sino po excited? Tignan mo nga po yung katabi mo. Are you excited? Amen. Na yung iba sa inyo, naiintindihan ko puyat. Amen. May duty pa. Yung iba, maga na dumating. Yung iba, hindi pa nakatulog. But then, you're here. Kaya tapikin mo nga yung katabi mo, salamat, andito ka. Salamat, andito ka. Praise God. Yung iba, nag-prepare na sila, ready for their work kasi diretso na sila from here. They go straight to work. But thank you kasi you're hungry for the word of God. You're hungering for the word of God. Amen. Praise the Lord. As a recap po, last week, sino nandito last week? Sino na bless last week? Praise the Lord. Tayo po'y tinuruan last week ng pag-surrender sa Panginoon through Brother Jericho. Amen. Praise the Lord. And this time, we are going to discuss about do not love the world and its system, but we will love the people of the world. Amen. Let's bow our heads and let's pray. Heavenly Father, we come to you in humility. We continue, Lord God, to ask for forgiveness sa lahat ng mga kasalanan na nagawa po namin. Patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, pakabanalin mo po kami, Panginoon. Lalo na ngayon na nandito kami, O Diyos, at Lord, humaharap sa iyong trono ng biyaya, Panginoon. Anything that you see in us that are, Lord God, not godly, at ito'y magiging balakid upang hindi ka namin maranasan. Lord, pakabanalin mo, pakalinisin mo po kami. Lord God, saliksikin mo po ang puso ng bawat isa. Lord, check our hearts, O God, and see if there be any wicked thing in us. Lord, pluck it out from our hearts so that, Lord God, we are ready for the powerful words that we will listen today, O God. Thank you, Lord Jesus, for your presence. And Lord God, hayaan mo, Panginoon, even those people online, that, Lord, touch their hearts, O God, that they will not leave till they finish, O Lord God, because you will meet them at the point of their needs. Marami pong salamat sa iyo ang papuri, paggalang at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sinong excited may gagawin ng Diyos ngayon? Are you excited? Woo! Amen! Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Excited po ako sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. And so, diretso po natin. Last week, I was thankful. Ang dami ko pong kausap. They were giving us feedback that they watched online and they were blessed. Marami pong napagpala sa pamamagitan po ng mga ng gawain po natin. I have been tempted so many times na why don't we just cancel the online and we just do the physical? Pero sa tuwing nakaka-receive po ako ng feedback from all over the globe and they're thanking us that they were able to watch. So sabi ko, hindi, wag nating i-cancel ang online. And I want you to know na may mga kaibigan po tayo na meet through our website, our online, and they are here right now. Last 5 weeks ago, we have Diane na nakapanood and she asked us how she could come. And today, we have Sunshine na produkto naman ng ating social media. Nag-search po si Sister Sunshine, bago lang po siya dito sa Bahrain. And she was searching for church because she's involved in the church sa Pilipinas. Active po siya and iba yung timing. So yung Bible study niya, hindi okay yung timing. And so yung schedule din niya sa work. So nagpe-pray siya kasama niya yung pastor niya. Tapos, nung nakita niya yung website natin, pasensya ka na, ikwento ko. Nung nakita niya yung website natin, hindi yung schedule niya. Sabi niya, naku, gustong-gusto ko po mag-attend, pero pag-pray niyo po yung aking schedule maayos. Di ako naman, listen to me. Pag ako, challenge niyo ako, pag-pray natin, pastora, ako nagpe-pray agad. Bakit? Naniniwala ako kung kalooban ni Lord yung prayer mo, God will answer it. So sabi ko, in Jesus' name, we pray. Aba, next ilang araw, one day,
nag-reply siya sa akin, Pastora, okay ang schedule ko, makaka-attend ako sa Friday. And so, the Lord is good. Palakpakan natin ang Panginoon. And I'm telling you, if you desire something, huwag kang mahiya, sabihin mo sa Panginoon, because if it is the will of God, God will do the miraculous. Amen. And so, that is our God. Amen. Hallelujah. Woo! Na-excite ako sa ginagawa ng Panginoon. Amen. So, tayo po'y dumako sa foundational verse natin ngayon. 1 John chapter 2, 15 to 17. Basahin po natin ang sabay-sabay. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Amen. Hallelujah. Ang ganda-ganda ng message ng Panginoon. Praise the Lord. So, do not love the world. Yun ang topic natin. Tapos, may love the people. So, gusto ko lang liwanagin, do not love the world or the things in the world. Huwag niyong mahalin ang mundong ito at ang mga bagay na nasa mundong ito. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Bakit po? Kasi our God is a jealous God. Hindi pwedeng mahal mo ang mundo at mahal mo ang Panginoon. You have to choose. Who do you love? Whom you will love. Amen. For all that is in the world, bakit? Ano ba yung nasa mundo? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, hindi galing sa Panginoon natin yan. Amen. Kundi nasa mundo. And the world is passing away. Etong mundo na to ay mawawala. Kung mamahalin mo ang mundong ito, mawawala. Hello? Hello? Mawawala. But he who does the will of God abides forever. Nakita niyo yung comparison, anong meron sa mundo, anong makukuha mo sa Panginoon. Pag kay Lord ka, the will of God abides forever. Let's break it down. Amen. Are you ready? Gising na ba yung katabi mo? Kasi baka galing pa ng duty, lutang pa. Okay, what is in the world? Lilinawin natin what is in the world. The lusts of the flesh. Etong katawan, yung mga gusto ng katawan na hindi naman nakakalugod sa Panginoon, that is of the world. Lust of the eyes, nakikita mo, wow. At pag nakita mo na-imagine mo na kung ano-ano hello, that's the lust of the eyes. And the pride of life. Actually, magkakasama yan. Lahat yan, magkakasama, intertwined din yan. Mamaya pag-aralan natin. Buksan po natin sa Genesis. Let's go down to Genesis. Unang, book ng Bible, pumasok na yung tatlo na yan. Basahin po natin sabay-sabay. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Pause tayo. Si serpent, which ginamit ni Satan para tuksohin ang ating first couple, sabi niya ganon, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Si Satan, babalik ta rin niya ang katotohanan. Ang sabi ni Lord, hindi kakainin yung nasa gitna lang. Pero ang sabi ni Satan, ni serpent, you shall not eat of every tree of the garden. Yun ang tanong agad ni Satan iniikot ka niya Hello? Tapos, and the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, tama naman ang sabi dito sa portion na to, sabi ni Eve, pwede kaming kumain ng lahat ng bunga ng puno sa garden, but yung nasa gitna, hindi. Okay, yun ang sabi ni Eve. God has said, listen carefully, wag kang kukurap, you shall not eat it,
nor shall you touch it, lest you die. So, nung sinabi ni Eve, actually sabi ni Eve, hindi mo pwedeng kainin or hawakan man lang, kundi mamamatay ka. Wala sa sinabi ng Panginoon ng hawakan. Ang sabi lang ni Lord, huwag kakainin yung bunga ng puno sa gitna ng garden or hardin. Garden of Eden. Naiintindihan nyo? So the story is like this. When the Lord allowed them, sabi niya ganun, i-enjoy nyo ang garden, kain kayo ng kahit na anong bunga, wag lang yung nasa gitna, which is the tree of the knowledge of good and evil. Nagkakaintindihan tayo? So wag kakainin yon. Pero si Satan na tuso, sabi niya, totoo ba na sinabi ng Panginoon na hindi kayo pwedeng kumain ng bunga, ng puno, ng alinman sa garden? So sumagot si Eve, I'm rephrasing it for you to understand saan nagkamali. Where did it go wrong? Okay? Sabi ni Eve, pwede naman namin kainin ang lahat ng bunga ng puno. Wag lang yung nasa gitna. Tama pa rin. Hindi namin ito kakainin or itatouch. Kasi mamamatay kami. So mali na doon yung touch. Kasi yun lang, wag kakainin. Yun ang instruction. Eto na. Then the serpent said to the woman, verse 4, you will not surely die. Hindi ka mamamatay. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Nakita nyo yung enticement, yung deception ni Satan? Hindi ka actually mamamatay. Pagka kinain mo yan, you will be like God. Your eyes will be open. Alam mo ang good and evil. Nagkakaintindihan tayo? Pumasok ngayon ang kasalanan. Bakit? So when the woman saw the tree was good for food, biglang nagtwinkle ang eyes. Oo nga, mukhang yummy yung bunga. Hello? That it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise. She took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Sa madaling sabi, eto na bitag ng kaaway ang ating first couple, nakain nila yung pinagbabawal ng Panginoon. Are you with me? Anong nangyari? Napakinggan nila? Na namnam nila yung sinabi, oo nga no. Then, nagtwinkle ang eyes. So, pumasok na yung last of the eyes. Nakita nila, wow! Masarap! Hello? Alam mo yung last of the flesh na gusto kong kainin. Hello? Kumbaga yung biglang, alam mo yung tummy mo biglang, di ba minsan may naamoy ka lang? Yan, part yan eh. Naamoy mo, bigla ka nang nag-grumble na yung tiyan mo, di ba? Na gusto mong kainin. So nakita niya, wow! Masarap! Tapos biglang, I want it! More than that, ano yung sumunod? Pride of life. Bakit? I want to have wisdom. Kasi ang sabi, you will be like God. So parang nagkaroon ng desire na, wow, if I eat this fruit, magiging tulad din ako ng Panginoon that I will know good and evil. Pride of life. Nagkakaintindihan tayo? Doon pa lang sa Genesis chapter 3, yun ang ginamit ng kaaway. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Bakit? We will be like God. Kumbaga, pantay na tayo. Magkakaroon na ng, magiging tulad na ako ng Panginoon. Are you with me? So that came in. That has been the
the story in the New Testament, in the Old Testament. Mula pa sa umpisa, kaka-create lang, chapter 1, chapter 2, chapter 3 pumasok na, and this is the fall of men. Verse 7, then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves covering. Nagkakaintindihan tayo? Pagkakain nila, nabuksan ng mata nila, nakita nila, naked. Are you with me? Pero noon, walang mali siya. Hindi nila alam na naked sila. Hindi naman inano ni Lord ang yung kabastusan. Wala sa isip nila yon. Pero when they ate it, their eyes were opened, and yun na nga, nakita na nila, they were naked, and nagsuot sila ng bahag o fig leaves, kinover nila sa kahihiyan nila. And ituloy nyo na yung story, basahin nyo na, hinahanap sila ng Panginoon. Tapos sabi nila, nandito kami. Nagtatago sila. Sabi, bakit kayo nagtatago? Kasi naked kami. Paano nyo alam na naked kayo? Kinain nyo ang pinagbabawal kong bunga. Are you with me? So, yun pumasok po ang kasalanan. Bakit? Kasi tinukso sila, and then nagkaroon sila na, kumbaga nakita nila, wow, dati hindi nila pinapansin kasi bawal. So, nag-i-enjoy sila sa maraming bungang kahoy, maraming mga fruits, pero yun, hindi nila, kumbaga, alam nilang bawal, so hindi nila yun kinakain. Hello? Are you with me? Pero kasi si Satan, siya yung nagbibigay, nagtutukso sa'yo. Then, eto na. Satan uses the window of our soul, the eyes, to entice us. He appeals to our senses, then it generates the lust of the flesh, then afterwards, the pride. Amen. The pride of life creeps in. Amen. Tingnan natin yung paligid natin. Ano nararamdaman natin? Uy, ang ganda ng damit ni sister. Uy, ang gwapo ni brother. Minsan tapos, uy, ang dami niyang suot na alahas. Nakakainggit siya. Hello? Gagamitin ng kaaway yung nakikita mo, and then it will stir up something within you na parang, uy, sana ako din. Hello? Then, pumapasok na, pag hindi mo mapigilan, yung mga nakikita mo sa paligid will cause you to desire something na hindi mo naman afford. Hello? Deceptive po ang feelings natin. Kapag pairalin natin yung nararamdaman natin, ikaw may asawa ka na, sorry pa, tabi-tabi po, may asawa ka na, nakakita ka ng maganda. Wow. May asawa ka na. Sabi mo sa mga may asawa dyan, may asawa na kayo ha, wag na kayong titingin. Wag na kayong titingin. Wag na kayong titingin sa iba. Fix your eyes. Hello? Tabi-tabi po. Yes, may mga magaganda ang mga nasa paligid natin. Nilikha nga tayo sa wangis ng Panginoon. Pero kapag ikaw may asawa ka na, ano man tawag dito? Nagpirma ka na, nag-oath ka na sa Panginoon, till death do us part, sabi mo na, so dyan ka na lang sa misis mo, wag ka nang babaling pa kung kani-kanino. Amen. Amen. Kahit na may maganda pa dyan, mas marami pang mas magaganda sa misis mo, hindi kagandahan ang basihan para ikaw ay magloko. The best pa rin ang misis mo, the best pa rin siya. Amen. Asa na mga mister? Woo! Amen. O mga misis din, huwag niyong ipagpapalit si mister. Kahit may mas guwapo pa dyan, si mister pa rin ang pinagkaloob ni Lord sa inyo. Amen po ba? Amen. Praise God. Asan na yung amen ng mga kalalakihan? Praise the Lord. Amen. Lust of the flesh. Lust of the eyes, nakita mo, na-attract ka. Lust of the flesh, you give in. Eto, pag unang tingin, listen to me, unang tingin, nakita mo dumaan Pero yung pangalawang tingin, nagkasala ka. Kasi yung unang dumaan, hindi mo na napigilan tumingin ka. Pero yung hindi mo na inalis ang tingin mo, nagkasala ka na. Nagkaroon na ng picture sa isip mo. O di kaya,
Nakita mo, tapos mamaya, oh, ano yun? Parang ang ganda. O, diba? Ano ka na, natukso ka na. Hello, are you with me? Tama ba? Kaya wag titingin. Hello, kung magkakasala ka lang. Ito talagang mata ko makasalanan talaga eh. Nakita ko na naman eh. Hello. Do not love the world and all that is in the world. I-rebuke mo kung anong nararamdaman mong hindi makadiyos. Amen. Kapag iba na yung nararamdaman mo, ibang na-stir up sa'yo in Jesus' name, susupilin mo yan. Amen. Because the Spirit of God is in you, kaya mong ipa-subject ang buong flesh mo under the power of God. Amen po ba? Ephesians 5:18, dumiretso po tayo. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Kung ikaw, dati ka manginginom, hello, wag ka nang manatili doon. Amen. Pastora, pa-soft drinks na nga lang ako, pastora eh. Pero kapag ka nasobrahan mo din ng soft drinks, tataas ang uric acid. Hello. So, o kaya ang sugar, in moderation, okay? So, tubig na lang, juice na lang, basta wag natin gawin, balikan yung mga dati nating gawin. Amen po ba? Oo, hindi tayo hindi natin tinotolerate ang pagpapatuloy sa mga bisyo na hindi nakasisira. Amen, ang ating katawan. Amen. Last of the flesh yan. Kasi, bisyo yan eh. Tuwan-tuwa yung katawan pero hindi nakakalugod. But ang sabi dito, but be filled with the Spirit. Kapag ikaw ay lasing sa banal na spirito, you don't even know what you're doing for the glory of God. Amen. So, saan tayo magpapakalasing? Sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung mga tao, yung mga kapatiran na makita mo hindi mapigilan, ang enjoy niya mag-church. Minsan sana Friday na lang o kaya kahit na ano activity sa church. Pastora, ano ba ang pwede kong gawin? Anong activity sa church? Ano ba ang pwede kong samahang Bible study? Ano ba ang pwede kong... Wow, lasing sa Panginoon. Hallelujah! Woo! Excited na excited! May mga, pastora, ano pa ba pwede kong... Minsan, sa Saturday pa lang, ano ba pwede kong dalhin sa church na Parang gusto... nagpaplano na siya. Gusto niyang ang talent niya, magluto. Magluluto na lang daw siya sa church. Pastora, magdadala ako something sa church. Excited. Praise the Lord, di ba? Alam niyo yun yung nag-overwhelm ang puso niya sa gawain ng Panginoon. Nai-inlove siya sa Panginoon. Ang lagi niyang iniisip, ano ba yung pwede kong magawa para sa Panginoon, mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Colossians 3, magbabasa po tayo, 3:1-13. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Ayan. Kapag ikaw po ay kay Kristo na, nakipag-isa na kay Kristo, ang isip mo na ay ano ba yung nakakalugod sa Panginoon? Ano ba yung makalangit, hindi yung makalupa na mga bagay-bagay. Amen. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesucristo, He died. Amen? And kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, tayo pa'y nagpa-water baptize, we died with Christ. Hindi na si Benilinda ang nabubuhay ngayon dito, kundi si Kristo na. Amen. And your life is hidden with Christ in God. Na ang buhay mo ay kay Kristo na. Amen po ba? Sino tinanggap na ang Panginoong Jesucristo? Na kapag isa ka na kay Kristo, dapat ang pamumuhay mo na din ay kumbaga you are hidden in Christ. Si Kristo na nakikita sa iyo. Amen. Hallelujah. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Actually, makakapiling natin ang Panginoon. And time will come. Yun nga, yung rapture, magkikita tayo sa ere, susunduin tayo ng Panginoon. And then, when He comes back to reign, kasama po niya tayo magre-reign. Amen. Therefore, put to death your members which are on the earth. Makinig kayo maigi, hindi ako nagsasabi nito. Ang Biblia, ano daw ang papatayin mo? Put to death members of which your members which are on the earth, fornication, uncleanness,
passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. Ito, ang ganda ang linaw, naintindihan nyo, sa aming ganon, yung mga bagay-bagay na ginagawa nyo noon, hindi excused. Ginagawa nyo noon, sabi niya, you once walked. Dati mong buhay, dati yon. Sabi mo sa katabi mo, dati yon. Dati yon. Binago na ako ng Panginoon. Dati na yon, hindi na present, dati yon. Praise the Lord! Dati ka makasalanan, pero binago ka ng Panginoon. Hindi mo, alam mo, you're so proud that God, in your state na hindi mo kayang umahon, ang Panginoong Kristo, siya ang nag-rescue sa'yo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa'yo at para sa akin, para hindi na tayo ang mag-suffer. We once walked in them, nag-i-enjoy tayo sa mundo, pero ito'y buhay na makasalanan. Ang Panginoong Kristo, ayaw kanyang mapunta sa impyerno, kaya He died on the cross para po sa ating mga kasalanan. At ano tong dapat nating patayin, supilin, kumbaga sa talagang kailangan makipagbuno tayo sa nangyayari sa katawan natin when there is fornication. What is fornication? Ang fornication po single kayo, hindi pa kayo mag-asawa, you are doing what the married couple are doing, fornication. Uncleanness. Very general, uncleanness. Anything that is unclean, hindi nakakalugod sa Panginoon. Passion, hindi naman mo asawa, you're passionate. Evil desires, nagdi-desire ka ng mga bagay-bagay na it's broad kasi evil desire. Anything that pleases the devil, na dinidesire mo. Covetousness, hindi sa'yo, gusto mong maangkin. Hello? Idolatry daw po yun. Because of these things, the wrath of God is coming. Dahil dito sa mga makamundong bagay na to, ang wrath ng Panginoon ay darating. At ang tawag sa mga taong ito, disobedience. Hindi sumusunod sa pinapagawa ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo ng may kabanalan. Are you with me? Praise God. Kasi sabi niya, oo, dati ginagawa mo pero hindi na ngayon. Amen. Kailangan dumating ka sa puntong titigilan ko na, Panginoon, samahan mo ako, titigilan ko na ang mga bagay na to. Kaya kayong mga hindi kasal, magpakasal na kayo. Kayo na mga gumagawa, go and sin no more. Kayang-kaya nyo pang iwanan ang mga dapat iwanan. Alam ko hindi madali. As I speak, I can feel hindi madali. Especially when you have been living in this kind of patterns. Pero alam nyo, kahit mahirap, kasama mo ang Diyos, mapagtatagumpayan mo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Sabi nga ni Brother Jericho, surrender to God. Hindi mo kayang paglabanan ito kung hindi ka susurrender kay Lord. Come near to God and He will come near to you. Resist the devil and he will flee from you. Amen. But now, you yourselves are to put off all this anger. O, akala nyo, tapos na. All this anger. Kung ikaw naman, pastora, wala naman akong relasyon, wala naman ako. Pero magagalitin ka. Put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Baka naman sa pananalita mo, puro mga mura. Yung mga pananalita mo, puro mga malalaswa. Yung mga lumalabas sa bibig mo. Magbabagong buhay na tayo. So help me, God. Kasi hindi natin kaya. Pastora, slip of the tongue na yun kapag nagugulat ako kung ano-ano nasasabi ko, marami akong kilala na bago. Marami akong kilala, yung mga slip of the tongue nila na bago. Pag nagugulat na sila, iba na, in Jesus' name, napapaganon na sila Sa totoo lang, nagugulat na sila, iba na nasasabi nila. Dati mura at kung ano-ano pa. Ang nasasabi nila, nagugulat sila, gulatin mo sila ngayon. Ay, in Jesus' name, ganun na sila. Nag-change. Amen po ba? Nabago. Hallelujah. Do not lie
to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man who is renewed in the knowledge according to the image of him who created him. Hallelujah! Binago na tayo ng Panginoon at ang image ng Panginoon ay na-imprint. Kumbaga nakikita sa atin yung glory ni Lord. Amen po ba? Diba? Yung dating maaburido, dating kunot ang noo, ngayon nabanat na yung noo at ang sarap-sarap ng, di ba? Pabata ng pabata. Sister, ilang taon ka na? Tapos bigla sasabihin mo, hala, parang hindi naman. Hindi gano'n na. Huwag nga kayong ganyan. Ganun. Oo, pastora. Hello? Pabata ng pabata. Totoo yun. Tignan mo yung katabi mo. Nawawala na yung wrinkles, hindi na siya yung laging pasan niya ang daigdig. Akala mo, ano na siya, matandang-matanda na, yung pala, dahil lang sa problema. Pero nung ipinagkatiwalan na yung problema sa Panginoon, wow! Bata na, mukhang bata, pinapabata ng Panginoon. Hallelujah! Are you with me? Praise the Lord! Ang sarap maglingkod sa Panginoon kasi nagiging bata. Hindi ko naman kayo inaano na, ang totoo, bumabata ka kay Kristo. Bakit? Kasi natututunan mo nang i-unload yung burden mo. Yung mga problema mo noon ngayon wala na, hindi mo na iniisip yun. Bahala na si Lord. Lord, ikaw nang bahala. Dati hindi ka makatulog, kung ano-anong anxiety attack, depression, kung ano-ano. Pero in Jesus' name, bahala na si Lord, ikaw ipagpatuloy mo. Amen. Hallelujah. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, is Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. Hallelujah. Praise the Lord. Kumbaga, wala nang, alam mo yun, irrespective of kumbaga yung mga culture, races natin, lahat tayo magkakapatid kay Kristo. As I speak kanina, buti nandun ako sa kitchen kasi hindi ko mabuksan yung preaching ko. Nag-worship ako dito, pero sabi ko, biglang naalala ko, hala, paano ako magpipreach? Hindi mabukas. Nandun ako sa kitchen. Ang kapitbahay po natin, mismo pastor, nandun pala sa likuran, hihiramin yung guitar, yung string natin. Ongoing pa yung church natin. Sabi ko, Pastor, can we, pagkataas namin, sabi ko, kasi may gathering sila ngayon. Arabic church naman po sa kapitbahay. So, kaibigan natin sila, kapamilya natin. So, hihiram sila ng string ng guitar, strap ng guitar. So, sabi ko, Pastor, pwedeng antayin nyo lang muna ongoing ang church. So, buti na lang nandun ako sa labas kasi kumakatok sila, walang tao doon. So, alam mo yun, kahit anong lahi. Amen. Ang sarap mag-worship. Kasama natin, they are our brothers and sisters. Iisa lang po pinaglilingkuran natin, Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on. Ano yung ipuput on natin? Dapat i-put off mo yung galit, i-put off mo, sabing ganun kanina, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth, pati pagsisinungaling. I-put off mo daw yung dati mong ginagawa. At anong ipuput on natin? Wow. Put on tender mercies. Hello, dapat tayo po ay maawain. Kindness. We're kind. Kasi kapag si Kristo na ang namumuhay sa puso mo, alam mo yon, andun yung kindness, humility, meekness, and long-suffering. Yan, hindi kayong magagalitin. Dapat may long-suffering ka. Amen po ba? Woo! Hindi pinagbibigyan mo lagi. Hindi, pastora, talaga nanggigigil ako, nanggagalaiti ako. Long-suffering. Amen po ba? Patawarin mo po, kapatid. Wag mong kinikimkim, pastora, ang bigat, ang hirap. Alam nyo, ilang beses din po sa buhay ko, akala nyo mabait ako. Hindi po talaga naman. Pero purihin ng Diyos, na may sa mga taong nananakit sa akin, alam nyo, natutunan ko magpatawad. And just recently, may mga tao na nag-bash sa akin sa Facebook, ang daming kinalat na mga negative against me, tapos yung mga taong naka-receive nun, sinabi din sa akin, Pastor, ang sabi nga sa inyo, ganito. Ay,
Praise the Lord. Despite of all those words na alam kong sinabi against me, pinatawad ko pa rin yung tao. And alam ko na ginagawa lang niya yon kasi evil thoughts lang ang pumapasok sa kanya. Alam mo yun, gusto lang akong siraan. Pero sabi ko, Lord, you will vindicate me. Ibig sabihin, Lord, in a bright noonday sun, papawalang bisa mo. Lahat ng mga salitang sinabi sa akin, ipoprove mo that it is wrong. Hindi ko kailangang ipagtanggol ang sarili ko, ikaw po ang magvivindicate sa akin. And true enough, it took years bago may mga tao na lalapit sa akin, Pastora, alam mo ba, ganito, ganito. Pero now, I realize, hindi ka naman ganon. Praise the Lord. Sabi ko, maniwala sila kung ano yung gusto nilang paniwalaan, but I will stand the ground that I am standing. Kung ano yung pinapagawa ni Lord, gagawin ko. Ngayon, kung may nasasagasaan ako as I preach, kung meron akong pinapatawag at pinapaopisina at sinasabihan ko sila, ang sinasabi ng Panginoon ay ganito, at sila ay nagalit sa akin, nagtampo, lumayas, umalis. Hello? At kung ano-ano pinagsasabi sa akin, I'm sorry, I just did my part. Bahala na, pagdating ng takdang panahon, siguro ma-realize nila yung mga pinagagagawa sa akin and then hihingi sila ng sorry. Kasi ang totoo naman, ang akin lang ay gusto kong ikabuti mo at hindi mo ikasama. Amen po ba? Pastora ako Nilagay ako ni Lord sa punto na I have to rebuke, correct, amen, to hubugin kayo in righteous living. Amen po ba? So, pag hindi ko ginawa yung part ko, ako naman ang mananagot sa Panginoon. So, kung ginagawa ko man ang part ko at nasasaktan kayo, hindi ko kailangan kayong saktan dahil ayoko kayong maging masaya. Gusto ko lang kayong ituwid sa tamang landas. Amen po ba? Amen po ba? At magsama tayo hanggat andito tayo at hanggat gusto ng Panginoon. Amen! Kung kayo ay nagalit sa akin, hindi nyo nagustuhan, let us sit down and talk about it. And be honest sa sarili mo and be honest to God. Because wala akong ibang hiniling at sa bawat isa sa inyo, kahit dumadami tayo, ikabubuti nyo lang. Amen po ba? I want you to succeed. I want you to grow. I want you to live and be the best version of yourself that God wanted you to be. Kung may mga dapat ano ba yun, yung parang tatapyasin natin yan hanggat na maging mabuti ka at maglilingkod ka pa sa Panginoon. Amen po ba? And I will never do personal. Hindi kita pepersonalin. Amen. Gusto ko nga, alam niyo, pagka ano yung success na meron ako, gusto ko maranasan nyo. Ang mga Sitra, whenever I am in Sitra, sabi kong ganon, gusto ko maranasan ninyo. Nagmi-mission ako, mag-mission kayo. I always give something in them, itinithrow ko sa kanilang challenge na yung utak nila yung alam mo yung, hindi lang kayo cleaner, hindi lang kayo taga dyan. God can raise you up as missionaries, as leaders, alam niyo yun. So sila, unti-unti nagra-rise up sila. Bakit? Kasi gusto ko, hindi lang sila manatili dun sa kinalalagyan nila. And that they would discover yung gifts ng Panginoon. And praise the Lord, I am surrounded with gifted people sa Sitra pa lang. Amen. Sitra pa lang yung sinasabi ko. Napakagagaling, ang dami nilang mga hidden talents na ngayon ay lumalabas. Bakit? Kasi we encourage them. And so this church, we encourage each one. Amen. Ibigay nyo. Baka mamaya, Pastora, gusto ko rin mag-special number. Abay, praise the Lord. Ililinya namin kayo. Gaya nung nakaraan, habang may nag-special number sa harapan. Last week, di ba? Mag-asawa, nag-special number. Aba, may na-challenge din. Pastora, gusto ko din mag-special number. Ay, praise the Lord. We encourage you to showcase the talents that God has given you. Kasi, ang dami pa nating talents, pwedeng-pwede. Amen po ba? Pwedeng-pwede. We don't limit you. We want you to grow up and ibigay todo nyo yung paglilingkod nyo sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies. So yan ang lagi nating aalalahanin, i-practice natin. Instead na magagalitin ka, dapat may tender mercy ka. Kindness, amen. Humility, ayaw po natin ng kayabangan. Kung ako po minsan ay nagyayabang, I boast for the glory of God. At kung minsan ay, si Pastora naman, nagyayabang na naman.
kalabitin nyo ako. Pastora, wag gano'n, no? Di ba? Baka mamaya, hindi ko namamalayan. Sa sobrang excitement ko, nagiging yabang na pala yung sinasabi ko, pero my intention is to just give God the glory. Amen. Pero hindi natin kailangang i-entertain ang kayabangan, ang pride sa gitnaan natin. Pagka kinorek, wag mataas. Dapat magpapakorek. Amen po ba? Kahit masakit dito, yung ego mo nasasaktan, pagka ikaw ay kinorek, papakorek ka. Amen po ba? Meekness, long-suffering, bearing with one another. Dapat alam nyo yun, yung bearing with one another. Kailangan inaano natin ng isa't isa. We bear the burden of one another. Tapos nagkasala yung isa, pastora, hindi ko gusto yung ginawa niya sa akin. Forgiving one another. Patawarin mo na siya. Amen. Lalo na dito sa congregation. Minsan, alam nyo, ang problema sa isang congregation, lalo lumalaki. Minsan, halimbawa, may pangangailangan. Umutang si sister kay sister. Mamaya ayaw na magpansinan. Mamaya ayaw na magbayad. Are you with me? So, patawarin mo na. Kung hindi naman kalakihan, ibigay mo na. Sabi ni Pastora, wag na daw, wag mo na akong singilin. Hindi, iba yung usapan ninyo. Baka naman malaki yung nagkahiraman kayo. Napakalaki pala. Wag naman ganun. Pero alam nyo, if we can help and wag na nating pautangin, kundi tulungan na lang natin. Pastora, ang kaya ko lang iabot kasi sa kanya. Ang inuutang niya malaki. O kung ano lang yung kaya mo, wag kang magbigay ng hindi mo kaya. Kasi mamaya, ang mangyayari, ang church na puno ng utangan, nag-utangan kayo sa isa't isa. Tapos, sis, bakit hindi na dumadalo si ano? Bakit hindi na dumadalo? Hindi nyo sinasabi kay Pastora, pero, kasi, ang laki-laki ng utang kasi niya sa akin. Are you with me? Hindi po natin ini-encourage ang utangan sa church. Tulungan, pwede, pero wag yung utangan. Pero kung ikaw talagang umutang ka, be man enough, bayaran mo. Be woman enough, pag sinabi mo sa katapusan, hindi dumating ng katapusan yung sahod mo. Brother, pasensya ka na po, hindi dumating ng katapusan, pero sa 31 daw po darating. O sige, sa 31. Let us be honest, acknowledge, hindi yung binlock mo na, hindi mo na unseen mode na kasi nga nahihiya ka. Huwag kang mahiya, magkapatiran tayo. So, just be honest enough, sorry po hindi dumating, pero pag dumating, ibabayad ko agad. And be man enough dun sa salita mo. Hindi yung next, sa katapusan, anong katapusan yun? Katapusan ng mundo? Sasabihin mo yung totoong due date and sagutin, are you with me? Pasensya na kaya, wala akong pinapatamaan. Sinasabi ko lang na ganito dapat tayong mga Kristiyano. Let us be woman of our words, men of our words. Ngayon, kung syempre hindi naman nangyari, himingi tayo ng palugid, sundin natin kung ano yung sinabi natin. Amen po ba? Baka mamaya may utang ako sa inyo, tas hindi ko nabayaran. PM nyo ako maya-maya, nakalimutan ko pala. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Kapag may complaint ka daw sa isa't isa, patawarin mo na siya kasi si Jesus nagpapatawad. Amen po ba? Tama? Amen. James 1:5. So eto na. Ang hirap, pastorang gawin kung ano yung pinapagawa ni Lord sa Bible. We can ask wisdom from the Lord. James 1:5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Diba? May salugot. Pastor, ang hirap naman. Di ko yata kaya. Humingi tayo ng wisdom kay Lord para magawa natin yung mga bagay na hindi natin kaya. Lord, hirap na hirap ako. Lord, hindi ko alam kung paano ko tatanggalin ang mga bisyo na to, paano ako aalis, paano ako mabubuhay ayon sa kalooban mo. Ang hirap, Lord. But God will give you wisdom. Just ask for wisdom. Panginoon, anong gagawin ko? Halimbawa, Lord, ang dami kong problema financially. Lord, give me wisdom. Anong dapat kong gawin? God will give you wisdom. Mamaya-maya, bibigyan ka ng idea, tapos ano kaya? Negosyo, ang dami mo palang yung cupboard mo, pag binuksan mo, ang daming mga damit na hindi naman nakasya sa'yo, pero nandun lang siya. Ang sabi sa'yo ni Lord, idea, tas bakit hindi mo, di ba, bakit hindi mo
pre-loved. I-let go mo na, hindi na kasya sa'yo, i-let go mo na. Hello? Para nag-declutter ka, nagkaroon ka pa ng konting, naka-generate ka pa ng income mo, praise the Lord. Hallelujah. O di nakabayad ka unti-unti dun sa mga kinauutangan. Are you with me? God is vast in wisdom and He is able to deposit wisdom in your life. Kailangan mo lang humingi ng wisdom kay Lord. Lord, ano bang gagawin ko? Nasa major decision ako. Gusto ko mabuhay ng may kabanalan. Ano po ang kailangan kong gawin? Give me wisdom. Kung mabigat yung wisdom na hinihingi mo, ang hirap kasi, parang alam mo ang gagawin mo pero hindi mo magawa dahil major ang decision, masasaktan ka sa decision mo. Cry out to God. Prayer and fasting. Lord, ano pong kailangan kong gawin? Lord, nahihirapan ako. It needs major shift. Kumbaga, eto yung direction mo, major na kasi matindi yung gagawin mong desisyon. For example, breaking up with a person na hindi mo naman, sabi ni Lord, tigilan mo na siya. Ang sakit, hindi mo kaya. Pero the Lord is telling you, obey God. But ano yung wisdom? Paano, Lord? Ask wisdom from the Lord. Entangled ka sa mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, bisyo or whatever. Gusto ko sana mag-example, kaya lang baka mamaya sabi nyo, pinipersonal kayo. O sa mga kalalakihan, kung kayo ay nalululong sa yung mga games na nauubos yung oras nyo, puro lang kayo games. Hindi ko alam kung sino yung nandyan dito at may kinahuhumalingan. Pastora, hindi ko talaga kayang i-give up, Pastora. Touch mo na lahat, wag lang yon. If any of you lacks wisdom, nararamdaman nyo, yung priority nyo, yung oras nyo, nabubuhos na dun sa mga walang kwentang bagay, baka naman, kinakausap na kayo ni Lord, i-give up nyo na. Ask wisdom from the Lord. Amen po ba? Am I making sense? May naiintindihan? Hello? John 4:24, God is a spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Alam nyo, kailangan po natin hindi lang i-worship sa Lord sa bibig natin, i-worship natin siya in spirit and in truth. From deep within, nanggagaling yung worship natin sa atin. Paano mo mawo-worship ang Panginoon kung hindi mo pa rin nag-give up yung mga bagay-bagay sa buhay mo? Amen po ba? So, let us worship Him in spirit and in truth. So, do not love the world na tayo, love the people na tayo. Romans 12:14-20. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Minsan, alam niyo, Kristiyano na tayo, wala na tayong pakialam sa mga ibang tao, tapos nakakakitaan pa tayo ng pangit na attitude towards them. Hindi po. Dapat kahit na anong gawin nila sa atin, bless yung mga nagpo-persecute sa atin, yung mga nagsasalita na masama sa atin dahil tayo ay Kristiyano, bless po natin sila, wag natin silang i-curse. Rejoice with those who rejoice. Alam niyo yun, kahit na hindi sila Kristiyano, pero if they have some occasion and invite kayo, rejoice with them, congratulate them. And as you rejoice and congratulate with them, na win nyo pa yung heart ng mga tao na yun. Weep with those who weep. Alam nyo, yung mga hospital patients po natin, kahit hindi sila nakakilala kay Lord, pero it is an opportunity para tayo ma-identify natin with their pain, yung mga nararamdaman nila, pinagpipray natin sila, we weep with their, kung ano man yung situation nila. Alam nyo ba na natatouch sila and nabibless sila? At sabi nila na, hindi naman kita kaano-ano, bakit ka nandito? We're from the church. Really? Alam niyo, hindi sila makapaniwala as we bless them in prayers and we visit them. Tapos pag binibigyan natin sila, for me? Ganun. Yes, it's for you. Ngayon may bago na tayo. Pag kahit na mga taga rito, prutas, ibigay na natin sa kanila. Dati yung mga taga ritong babae lang binibigyan natin ng bulaklak. Sabi ko, paano naman ang mga taga rito na lalaki pag may encounter tayo, ibigay natin yung fruits sa kanila. Amen po ba?
Kasi pag sisilipin mo, lalaki ba o babae ang pasyente? Hindi natin alam. So, sabi ko, ready tayo. Kung babae ang pasyente, flower. Pag lalaki ang pasyente, fruits. Lalo na dun sa pinupunta namin, 204. Lalaki, babae, halo-halo. Sabi namin, okay, kung lalaki, Edmund, ibigay mo yung fruits. Pag babae, kami. Tapos, pag hinawi namin yung kortina, lalaki, Edmund, ibigay mo na yung fruits, gano'n. So, pag babae naman yung pasyente, kasi hindi na kami nagtatanong sa nurses, diretso na kami sa mga ward. So, kapag babae, bulaklak naman. So, alam niyo yun. So, how do we win the people in the Lord? Gagawin natin. Pasyalan natin sila, palakasin natin sila, pag-pray natin sila. So, kahit na hindi Kristiyano, kailangan tayo ay mag-reach out sa kanila, ipakilala natin ang Panginoon. Do not set your mind on high things, but associate with humble. Lalo na kung sila naman ay mga mabababa din ang trabaho din nila, wag po tayong nagmamagaling. Ay hindi, cleaner lang yan. Dapat nga makita nila yung respeto mo sa kanila. Kahit cleaner or T-boy lang sila, dapat lalo pa natin silang esteem highly at ibuhayin ang pag-asa sa kanila. Amen. Do not be wise in your own opinion na tayo ay nagmamagaling. Let us just stoop down and humble down and reach to them. Kasi we should love these people because Jesus loves them too. Repay no one evil for evil. Alam mo na nga, masama. Alam mo na nga na mali pa ang attitude kasi hindi pa nga sila nakakilala kay Lord. So, let us not repay evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Huwag ikaw ang nag-aamok ang tawag dito? Ng parang suntukan o galit or pinoprovoke pa natin yung ibang tao. No, dapat manggaling sa atin. Let us live peaceably with all men. Let's be considerate, lalo na Kristiyano ka. Amen po ba? May Kristo sa puso mo. You show the love of Christ. Hindi ikaw yung nag-stir up ng galit. Amen po ba? Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Pastora, ginawan ako ng masama, pastora. Hello? Sabi pa nila, lintik lang ang walang ganti. Pero I'm telling you, vengeance is mine, saith the Lord. Amen po ba? So, sa Diyos mo na lang yon. Amen. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. Amen. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Amen. Praise the Lord. Amen po ba? Diretso na po natin. Matthew 5:43-47. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Praise God. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ang buti ng Panginoon, hindi lang pinapaaraw ni Lord sa mga righteous at sa mga evil, walang araw doon. Hindi ganun si Lord. Umaaraw pa din kahit sa kanila. Amen. Kapag nagpaulan si Lord, hindi lang para sa mga taong nagpipray ng ulan, na umulan, at hindi lang si Lord nagpapaulan sa mga righteous at sa mga unrighteous walang ulan. God is so gracious. Amen po ba? Mahal na mahal niya tayo. Nung tayo'y makasalanan pa, umuulan pa rin ang blessing sa buhay natin. Amen po ba? Lalo na ngayon na kilala na natin ang Panginoon, kung umuulan ng blessing, we are channels of blessing para mag-bless pa ng iba. Amen po ba? Nabuti ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. If you love those who love you, what reward will you get? Kapag yung mga nagmamahal lang sa'yo ang minamahal mo, anong reward ang matatanggap mo? Sabi nga, are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? More than others. Do not even pagans do that? Pati mga hindi Kristiyano, ginagawa yan. So ano pagkakaiba natin na Kristiyano sa mga hindi Kristiyano? Para-parehas lang din. Dapat iba ka. Dapat kakaiba ka. Amen po ba? Sabi mo, dapat kakaiba ka. Kasi makikita si Kristo sa'yo. Amen. Hallelujah. Tumayo tayong lahat
at sa presensya ng Panginoon. In conclusion, stop loving the world. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Tigilan mo na, kapatid. Tigilan mo na, kapatid. Ilang beses na si pastora naman, sunod-sunod ang preaching patungkol dito. Tigilan mo na, kapatid. Huminto ka na, kapatid. Umayos ka na. Umayos ka na sa pinapagawa ng Panginoon. Start loving people. Anong dapat natin gawin? Pray for those who persecute you. Maaring as I preach, marami kang naaalalang mga tao na hindi maganda yung ginawa sa'yo. Bless those who do evil against you. Repay no one with evil. Live peaceably with all men. Kahit sa opisina, merong ang pinanggigigilan, kinakagalitan, live peaceably with all men. Do not avenge yourself because vengeance is God. Amen. If your enemy is thirsty or hungry, give him something to drink. Amen. Feed him. Yan po ang instruction ng Panginoon sa atin. Amen. Hallelujah. So help us, God. Lord, on our own, we cannot do it. Lord, napakahirap, Panginoon, kung titignan namin ang aming kakayanan. Ngunit, Lord God, you promised your grace is sufficient for us, Panginoon. Lord, sasamahan mo kami, Panginoon, sa mga puntong nahihirapan po kami. Lord God, kasama ka po namin, Lord, sa laban na to, Panginoon. I can do all things through Christ who gives me strength. Lord, samahan mo po kami. Lord God, na iwaksi ang lahat ng gawa ng kaaway at magpatuloy kami, Panginoon, sa takbuhin na nais mo na amin pong harapin, Panginoon. And Father, we thank you, Lord. Continue to put that love in our hearts, to love the unlovable, to love the people, Lord God, lalo na yung mga taong nagwawala, Panginoon. Lord, sino pa ang magmamahal sa kanila kundi kami na mga anak mo, Panginoon. Let your light so shine in us, O God, so that the people will see your light in our lives, O God. Hallelujah. Just surrender to God. Kung kanina sa mga nabanggit ko, ay nakita mo ang sarili mo, it's an opportunity to come to God and just talk to God. Lord, nahihirapan ako, nag-struggle ako sa area na to, Lord. The struggle is real, O Lord God. In fact, ilang araw ko na, ilang gabi ko nang iniisip ito, Panginoon, nahihirapan ako sumurrender po sa iyo. Nahihirapan kong gawin ang mga bagay na pinapagawa mo. But Father, I ask for wisdom. I ask you to enlighten me, ano po yung dapat kong gawin, Panginoon. But I decide to serve you. But I decide to do your will. Ayoko na po, Panginoon, na tumatakbo, lumalayo sa iyo, Panginoon. I just want to be doing your perfect will in my life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa oras na to, Panginoon, batid mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Your word just exposes what is the intents of our hearts, O God. Your powerful words, O God, are piercing, O Lord, in our hearts. For us, Lord, to evaluate our hearts, evaluate ourselves, at Lord, kung may mga bagay na natouch sa aming puso, Lord, mga bagay na ini-highlight ka na hindi nakakalugod sa iyo, salamat, Panginoon. Because you want to change us from glory to glory. And narito po kami, Lord, with a willing heart, humbly coming to you, Panginoon. Nagpapabago, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Thank you, Jesus. And as we remember the love of God sa atin, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kung available na po yung ating mga communion elements, I just request to just bring over yung ating communion elements. And let us remember the goodness of God. It's His saving grace. Siya po yung nagligtas sa atin. And as we remember His goodness, tayo po ay magpapartake ng communion. At sa mga ready pong magpartake, we encourage you. Sa mga questionable pa po nila, hindi nila naiintindihan, we can just ask you to
pass it and later on, kausapin namin kayo sa mga ginagawa na po natin ito. Dati na po natin ginagawa. Let us do it. But let us seek our hearts. Saliksikin natin ang ating mga puso. Pakabanalin ni Lord tayo, pakalinisin. Because this is a covenant. We will have covenant with God. We will remember His death on the cross. Yung katawan niya ay ibinigay niya upang hindi tayo ang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo niya ay nabubo sa krus ng Kalbaryo para hindi tayo ang mamatay. So let us remember this great love. You know, God is, how can I explain yung grabe ng pag-ibig ni Lord sa atin? Sobra niya tayong mahal. Kung naranasan yung magmahal na halos mabaliw kayo sa pag-ibig nyo sa isang tao, higit doon ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Because He gave His life for you and me. Sobra. Sobrang dakila na pag-ibig. Hindi ko kayang maarok how wide and deep the love of God for you and for me. Hallelujah. So, kapatid, if you are ready to give your life to Jesus, kung naintindihan mo yung dakilang pag-ibig ng Diyos, ito po ay simbolo ng kanyang pag-ibig sa atin. This bread is the body of Christ which is broken for you and for me. Etong saro naman, this cup is the new covenant representing the blood of Jesus that cleanses us from all unrighteousness. Hallelujah. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad. Alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sariwain natin ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Hallelujah. Thank you for your love. Thank you, Lord God, for your life. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga elementong ito, Panginoon. Salamat sa bread, Panginoon, na nagsisimbolo ng iyong banal na, ang iyong katawan na, Lord, broken para sa amin, Panginoon. So that kami na mga broken ay mabuo, Panginoon. Thank you, Lord God. We remember your great love for us. And so, Lord, we anoint these elements na nagre-represent, Panginoon, O God, ng body of Christ at ang blood of Jesus, ang body ni Jesus, at ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Lord, salamat, Panginoon, O God, sa mga elementong ito, Lord. As we partake, Lord God, hayaan mo, Panginoon, na, Lord, masariwa sa amin ang dakilang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord, we thank you. Let us eat the bread. Thank you, Jesus. And after supper, He took the cup. Atin pong inumin. Hallelujah. Salamat, Panginoong Hesus, sa pag-ibig mo sa amin. Thank you, Lord God, for loving us so deep, Lord. And thank you, Lord God, na may pag-asa kami sa iyo, Panginoon. Lord, thank you na
we will no longer live as our old self, O God. But Lord, because of your death, O Lord God, and Lord, because of the power of your resurrection, O God, nandito kami, Panginoon, Lord God, and we will continue to serve you, and we will continue, Lord God, to live a life that pleases you. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, paggalang, pagsamba. In Jesus' mighty name we pray and we declare, Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po'y makakaupo sa presensya ng Panginoon at tinatawagan ko si Sister Mary Ann.